ハレルヤ。最後からイースター礼拝を始めます。皆さんお聞きください。聖歌172番を賛美します。Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo po sa amin. Muli, Lord, dinako mo kami sa lugar na ito upang makapagbalik po kami ng papuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tunay nga, Lord, ang araw na ito, Panginoon, ay inaalala po namin, Lord, ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, doon sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. At tunay nga, Lord, lahat ng ginagawa namin at gagawin namin, Panginoon, sa iyo po namin ito inaalay, Panginoon, dahil alam po namin kung wala ka sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Kaya Lord, sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala sa umagang ito, ang puso't isipan po ng bawat isa, Panginoon. Nakita po namin kung paano po kayo, kung ano ang inyong ginawa doon sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, kung paano ka naghirap, kung paano ka namatay, Panginoon, at pinahirapan, nilait, Panginoon. Makita po namin ang kahalagahan ng iyong ginawa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na marami sa bawat isa sa amin, Lord, nakakaranas po, Panginoon, ng iba't ibang mga pagsubok. Pero mas higit po ang ginawa mo po sa amin, Panginoon, doon sa cross. Binigay mo ang iyong bugtong na anak, binigyan mo po tayo ng buhay na walang hanggan, Panginoon.
na wala pong katumbas, Panginoon, na wala pong anuman, Panginoon, hiningi sa amin, Panginoon. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy po, Panginoon, sa iyong mga kamay po namin pinagkakatiwala ang kabuuan ng gawain ito. Dahil alam po namin sa iyong mga kamay, Panginoon, tagumpay po kami, Panginoon, anumang gawa ng kaaway, anumang klaseng distraction na gawa ng kaaway sa umagang ito binawasak namin, tinataboy in the name of Jesus, na hindi makagambala sa umagang ito, Panginoon. Anumang klaseng distraction, kawalan ng interes, antok, o anuman, Panginoon, sa iyong makamay po namin pinagkakatiwala, Panginoon, maging ang maghahatid po ng iyong mga salita sa umagang ito. Patuloy gamitin mo siya, Panginoon, sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, na mga salita mo na mahayag sa umagang ito, Panginoon, ay maging kalakasan sa aming spiritual na pamuhay, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na may taas sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. At alam po namin, Lord, sa umagang ito, kikilos ka sa individual na puso ng bawat isa, Panginoon. Dahil ang sabi mo, 2-3 nagtipon sa iyong pangalan, nandun ka sa aming kalagitnaan. Kaya Ama, sa umagang ito, kiniklaim po namin, Lord, nakasama ka namin, Panginoon. Dahil kasama ka namin, Panginoon, magtatagumpay po kami, Panginoon. Maraming salamat. Buksan mo puso at isipan ng bawat isa. Hayaan mo ang mga salita mo, Panginoon. Mati mo sa aming mga puso, Panginoon. Hindi lamang ito, Panginoon, na marinig po namin, kundi maisa pamuhay po namin, makita sa buhay po namin, Panginoon. Kaya maraming salamat. Sa iyo po namin pinagkakatiwala. Ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen.聖歌664番です。
Father, love for us.今日はイースターの特別プログラムです。検診が日本人の兄弟姉妹、そして岩田の兄弟姉妹、子供たち、また健良先生のメッセージをしておきます。よろしくお願いします。今日はですね、メッセージが2つに分かれてになります。しんちゃん、お願いします。今日は直美さんが不在なので、日本人の人はメッセージになったら食堂に移りますので、で11時半になったらまた戻ってきます。Good morning po. Bali po wala po kasi mag-play ako today. So after po nito, yung message na po, separate na po, Japanese and Filipino. Then papabara po sila 11:30. よろしくお願いします。Cangkuya. Tuh. ハレルヤ、今からワンサゲン日本語でもう一度という賛美をします。今日イースターという日にこうして日本人、アスケと豊橋の日本人のメンバーで集まって賛美ができることを感謝します。このイースターという日に、イエス様が十字架にかかってくださって、そして復活されたということを、その恵みを覚えてこの賛美を捧げたいと思います。
So good morning sa ating lahat. On behalf of Iwata Christian Fellowship, kami ay nandito upang magpuri sa Panginoon. And ang aming kantahin ay ang pamagat, no other name. Because we are now celebrating the Easter Sunday. In Luke 24, verse 6 to 7, according to His word, He is not here, but He is risen. Remember how He has spoken unto you when He was yet in Galilee, saying that the Son of Man must be delivered up into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day raise again. There is no other reason why Jesus Christ was died on the cross, because He loved us so much. And the last word of Jesus when He was on the cross, it was finished. Sabi ng Panginoon, tapos na. We knew that all of us are qualified to go to hell. But because of what Jesus did in the cross of Calvary, we receive salvation, we receive forgiveness, we receive healing, we receive peace, and we receive reconciliation because His name. That's why the message of our song today, this message is no other name but the name of Jesus. So, ito siya po na lang tayo ni Sakari.おはようございます。あんまり中語はできないんですけど、ちょっと頑張ります。そうです。今日のLucas 6 to 7. ルカ書の24から6と7の節に書いてある通りで、イエス様は死ぬ必要はなくて、でも愛のために死んだのです。イエス様の最後の一言はもう終わったよと言いました。僕たちは知っているのです。みんなが地獄に行くことです。でもイエス様のおかげで僕たちは救われたのです。イエス様は死んだ時に僕たちは癒しと平和とイエス様のつながりはもう戻りました。それだけです。This
Today we're gonna sing his champion because Jesus is our champion. Happy Easter. God bless.
Okay, so good morning po sa bawat isa sa atin. At purihin pa yun, good morning sa bawat isa. At wala na tayong okay gozaimasu kasi wala man dito hapon. Okay, so dito po tayo ngayong umaga para pag-aralan po natin kung gaano makahalaga yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Actually, maraming mga result ng pagkabuhay ng ating Panginoon Diyos. Lahat na ito mangyayari o nangyayari. So, ngayon titingnan natin kung ano yung sasabi ng banal na kasulatan. At ang ating pag-usapan ngayon ay matagpuan po natin ito. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. Okay, let us pray. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. Salamat din, Lord, sa iyong pag-ibig at pagmamahal mo sa buhay namin. Salamat din, Lord, sapagkat ang cross na ito ay simbolo na may God na tumanggap sa amin. Ang cross na ito ay simbolo na may Diyos na nagmahal sa amin. Ang cross ay simbolo na may God na nahabag at naawa sa amin. So yung reason kung bakit kami nandito, dahil sa inyo. Lord, thank you sapagkat inako mo yung lahat ng hirap na kami dapat ang magbata. Inako mo at tinanggap yung sakit at sugat para dapat sa amin ito malasap. Panginoon, maraming salamat because you are a loving God and you are a gracious God and you are the merciful God. So, ang reason kung bakit kami nandito, ang lahat na ito ay dahil minahal mo kami, kinahabagan niyo po kami. Lord, bless mo, pagpalain mo mga salita mo na ang pag-usapan ngayong umaga. Pagpalain mo rin, Lord God, ang buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo po ang buhay ko, Pastor Kenjo, every Lord God, Sakari. Yes, as God mightily and powerfully. Lahat ng churches, God, sa buong mundo, i-bless mo, pagpalain. Lahat ng mga pastor, gamitin mo, Diyos, na ikaw agad ang magiging sentro ng celebration ito. Salamat, O Diyos. Sa iyo, papuri na salamat. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. So yung ating pamagat ay resurrection. Napakahalaga po ito, ang pagkabuhay. Sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay, walang kwenta yung ating pananampalataya. Kung walang pagkabuhay, walang kwenta yung ating ginagawa. Kung walang pagkabuhay, walang assurance ng forgiveness, walang assurance ng righteousness, walang assurance ng reconciliation, walang assurance ng lahat ng bagay. But Lord, thank you, sapagkat after 3 days, si Jesus Christ ay muling nabuhay upang ipoprove sa atin na siya yung God nating nasamba ay may pag-asa ang bawat nanampalataya sa Diyos. Amen! So, bago po natin tinignan, bakit siya nabuhay? So, balikan po natin dito yung dahilan. Okay. Ang dahilan po ng lahat ito, walang pagkabuhay kung walang kamatayan. Tama? So, ito po yung dahilan, sabi dito ng Bible, ipinatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Alam niyo, hindi lang si Pablo ang gumamit ng salitang ito, maging po si Pedro ginamit niya po ito. Yung salita pong pinatay, kaya sabi ni Pedro, pinatay ninyo ang Kristo, pinatay ninyo ang Misaya. Pinatay siya ng inyong mga ninolo. So hindi po kapag pinag-usapan po yung kamatayan ni Jesus Christ, ay hindi isang simpleng kamatayan. Hindi siya yung salitang namatay lang siya, hindi siya kusang ibinigay yung kanyang buhay. Pinatay siya bilang kabayaran ng kasalanan mo at kasalanan ka. Amen, church? So balikan po natin para mas ma-invite po tayo sa ginawang sakripisyo ng God. Pag ilagay po natin sa isipan natin na ang kamatayan ni Jesus Christ ay isang simpleng kamatayan, hindi maging malinaw sa iyo ang reason kung bakit siya namatay. Amen. So una, si Jesus Christ ay hindi lang namatay sa cross.
Si Jesus Christ ay hindi niya lang basta ibinigay yung buhay sa cross. Si Jesus Christ pinatay sa cross. Agree or disagree? Para mas maintindihan po natin, si Jesus Christ, according to John, in the book of Matthew, sabi ni Matthew, si Yesu Cristo ang kordero ng Diyos na makalis ng ating mga kasalanan. So bakit mention yung kordero? Because during the Old Testament, yung sacrifice, kapag ang isang tao gusto lumapit sa God, ang tao ay lalapit upang humingi ng kapaturan sa Diyos, kailangan ng tao magdala ng handog. Amen? At ang handog lagi ng tao, dadalhin ito sa saserdote, kikinsahin ito ng saserdote, and then pagkatapos kinsahin ng saserdote ito, ibigay niya ito, at ibigay doon sa nagtaong nagandog, ibigay sa kanya yung kutsilyo, at itatarak niya ito sa leeg ng tupa, ipapatong niya kanyang kanang kamay, saksakin yung leeg ng tupa, upang yung kanyang kasalanan, lilipat sa tupa, at yung pagiging may inosente ng tupa, lilipat sa tao. Amen, church. Intindi? Halimbawa, ito yung tupa, qualified sa ihandog. Ako yung maghandog bilang makasalanan ng tao, ipapatong ko ang aking kamay sa ulo ng tupa. Kukunin ko ang palaksak, ako ang papatay ng tupa. Amen? Yung pagiging inosente ng tupa, papasok sa akin, yung aking kasalanan, ililipat sa tupa. Si Jesus Christ, 2,000 years ago, binigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya yung kasalanan mo at ang kasalanan ko. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng kasalanan ko, ibinigay natin sa Kanya. Siya ang umako ng lahat ng kasalanan natin, pinatay siya dahil sa ating kasalanan. So pagkatapos nito, saksakin ito. Hindi siya ilagay ng doon at namatay ang tupa. Saksakin ang tupa and then babalatan ang tupa. Amen, church? Amen. Nakuha natin. Kaya si Jesus Christ, hinubaran si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Kung sinasabi ng Bible na babalatan yung tupa during the New Testament, Old Testament, at maging dyan sa Deuteronomy, sa paway ng paghandog, babalatan ng taong ito yung tupa at tukunin ng dugo ng tupa at isasaboy ng sacerdote. Si Jesus Christ, binalatan sa krus ng Kalbaryo. Not binalatan, hinubaran siya. Amen? Ibinilad siya sa kahiyaan. Walang malis ito. Wala siyang saplot sa katawang iniwan. Alinsunod sa tradisyon ng paraan ng paghahandog nila sa lumang tipan. Si Jesus Christ pinarusahan hindi dahil sa kasalanan niya. Si Jesus Christ pinarusahan dahil sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Amen? Intindi, church? Kaya nga, kahapon na namin, na-upload ko tayo na Bible verse. Sabi doon, ang grace ng God ay kamalayan nang lalo mong maintindihan kung ano klase ang God mayroon. So dito pinakita dito, sabi ni Pablo, pinatay siya. Pinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan. So hindi sa aksidente, hindi kusa. Si Kristo pinatay. Bilang tupa na ating handog during the Old Testament under the law of God o the traditional way ng kanyang pagsamba. Halimbawa, ang tao si Zachary ay maghahandog sa God. Si Zachary ang mag-produce ng kanyang tupa para dalhin. But under God's grace, Amen, church, ang God ang nagbigay ng tupa para sa iyo. At ang tupang ito ay hindi isang literal na tupa, ibinigay ng God the Father, si Jesus Christ, bilang handog sa kasalanan mo at kasalanan ko. And according to John, behold the Lamb of God, it takes away our sin. Church, yung provision ng God sa paghahandog, ang God nag-provide sa iyo ng tupa panghandog mo. Hindi tayo ang nag-provide. Hindi ang church nag-provide. Hindi yung magulang natin. Hindi yung pastor. Yung God ang nag-provide ng handog mo para sa Kanya. He gave His only begotten Son. And whoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. Church, mahal ka ng God. Mahal ako ng Diyos.
Imagine natin in the lumang tipan, tayo ang magbigay, tayo yung makalaga ng tupa. Pero si Jesus Christ, binigay ng dalapan. Para yung kasalanan mo at kasalanan ko, ibigay sa Kanya. At papatayin siya sa cross para bayaran ang ating kasalanan. And the church, so para pinatay, pinaherusahan siya mula ng Thursday ng umaga hanggang Friday, hinagupit siya. Amen, church? And then pagdating ng Friday, inumpisa na sa alas 8 ng umaga, inumpisahan na siya pahirapan, pasanin yung mabigat ng cross. And according sa mga theologian, more than 14 times siya bumagsak. Buhat niya ang mabigat na kahoy na ito na ipinasad sa kanya. At ayon sa mga theologian ay nagtitimbang ito ng halos bigat nito ay 100 to 200 kilo. Amen? Sa first attempt na kanyang pagbagsak, maaaring pwede niya ito because ang lugar na tinatawag natin na Via Dolorosa ay hindi isang planado, hindi isang flat na kalsada, hindi isang magaan at madaling kalsada, kundi yung Via Dolorosa ay isang makitid at matarik na kalsada at may matutulis sa mga bato. Sa unang pagbagsak niya, dala niya yung bigat at during the time si Jesus Christ ay nagpa-fasting siya. At ang unang pagbagsak niya, wala siyang ibang itutukod kundi yung kanyang kanang kamay. And of course, dahil sa bigat ng kanyang katawan, sa bigat ng kanyang pasan, at sa tulis sa bato na kanyang luluhuran, ang unang resulta, magkasugat yung kanyang tuhod. And ang next na pagbagsak niya, dahil masakit ito, itutukod niya ito. Sa loob ng halos ito, wala sa ibang isangga kundi ito. Church, pwede niya naman ang kamay, Pastor? No. Hindi niya pwedeng gamitin yung kanyang kamay sapagkat nakapatali siya doon sa kahoy na ipinasan sa kanya. Okay, church? And the 7, 8, 9, wala siyang ibang ipanangga kundi ang kanyang mukha. And according to the Isaiah chapter 53, si Kristo ang pinakapangit na nilalang sa balat na lupa. Pinangit siya dahil sa aking kasalanan. Because Jesus is the Lamb of God. He takes away our sin. Yung kasalanan ko, binigay ko sa Kanya. Yung kasalanan mo, kinuha niya. Kailangan na mayroong isa lang tao na maghahandog at magbayad ng kasalanan ng lahat. Walang iba kundi si Jesus. Kaya ho ang cross ay hindi isang palamuti sa church. Ang cross ay hindi sagisag na mayroong Kristo lang na ipinako. Ang cross ay sagisag na may God na nagmahal sa iyo, nagmahal sa akin. Hindi tayo qualified para bayaran niya yung kasalanan natin. Pero minahal tayo ng Diyos without any condition. Because our God is a loving God. Church, kamusta tayo? Kaya ang church na ito, ang pulpit na ito, ay hindi mo natin gagamitin para i-condemn ang isang tao. Ang pulpit ito at ang cross, i-share natin na may Kristo na nagmahal sa atin at may Kristo na mahabaging Diyos na nagmahal sa atin, na habag sa ating buhay. Di tayo para dapat. But God is amazing. So sabi niya, pinatay siya dahil sa ating mga kasalanan. Muling binuhay upang tayo ay mapawalan sala. So, maliwanag, sabi ni Pablo sa Corinto, kung walang pagkabuhay, walang katuturan. Yung pananampalataya. So, tingnan nyo, ano ba yung katayuan ng tao nung time? Ang tao ay makasalanan. Mula nung tao nagkasala na disobey sa God, mula kay Eva at Adan, o Eva at Adan, ang tao ay nagiging makasalanan na. At ito yung reason kung bakit kailangan. Alam niyo, ako yung mamagha at natutuwa sa Diyos. Nung ginawa ng God, yung dalawang klase ng puno sa Genesis, yung tree of life and the tree of knowledge about good and evil. Okay? Yung tree of life, walang condition. But tree of knowledge is a full of condition. Amen? May condition, may warning. Pero pagdating sa another chapter
Ang God na nagkasala ang tao, pinabantay ng God ng anghel. Yung tree of life nito. Ibig sabihin, bakit may bantay? Because in God's time, ibibigay ng God the Father yung only solution para ang tamang ng buhay walang God. At sino nagbabantay? Angel. Sino ang nagbabantay kay Jesus? Sino ang nagre-rebel kay Joseph na ang plano ng pahari na patay si Jesus? Angel. Sino ang nag-announce sa mga pastor na ipanganak ang kanilang Messiah, tagapagsavior, tagapagligtas? Yung angel of God. So, during the Old Testament in Genesis, kaya nga sabi ko sa inyo, yung tree of life, about good and tree of life, and tree of knowledge about good and evil, tree of knowledge ay tumutukoy siya sa kautusan. Why? Because tree of knowledge about good and evil. And according to Apostle Paul, kung hindi sa kautusan, hindi ko na malayan kung ano ang mabuti at masama. Amen, church? Intindihin niyo ba? So, bilisan ko lang. Sabi ko, Pastor, lagi ka naman bilis eh. Sa sobrang bilis mo, lagi pa rin tayo huli. Okay! So, sabi ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, may kabayaran eh. Lahat ng kasalanan may kabayaran. Amen? Kaya sabi ng kanta, kung ano daw inutang, siya din yung kabayaran. Pero sabi nyo ng Bible, in the book of Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, yung condition ng kasalanan at yung result ng kasalanan at yung bunga ng kasalanan ay mayroong kabayaran. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Pag binasa nyo yung Romans 3:23, lahat ay tapos. Sa kalulatan ng Diyos, hindi lahat tayo makakarating. So 100% ng tao pupunta ang impyerno. Amen? Dahil ang tao, hindi niya magawa ng tao sundin ang kabutihan, hindi niya magawa ng tao maging mabuti. Hindi kaya ng tao na magiging mabuti. Hindi kaya ng tao magiging matuwid. Hindi kaya ng tao mapalaya yung kanyang sarili. Isa lang solution. During the Old Testament, ang mga saserdote ay taon-taon, araw-araw sila naghahandog ng tupa para sa kasalanan ng bawat individual. Yearly, naghahandog sila ng tupa para sa pangkalahatang kasalanan. But Jesus Christ, once and for all. Our church, that is amazing grace of God. So sabi ito, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So sino nagbayad? And according sa Bible verse natin pag-usapan, according to the Roma, sabi yun, pinatay siya dahil sa ating kasalanan. So yung consequence dapat para sa iyo, yung consequence na para sa akin, kinuha ni Jesus. Kagabi, natandaan ko yung sinabi sa Kari, no? Sabi sa Kari kagabi, nung matapos kainin ni Adan at ni Eva, yung bunga, ang sabi ni Satanas, tapos na, nagalat. Ibig sabihin, siya na yung magro-roll sa tao. Siya yung magmamanage yung magpapatako ng tao. Pero si Jesus Christ namatay. Because according to Genesis chapter 3, sabi ni Jesus Christ, yung binhi ng lalaki at ang binhi ng babae, lagi mag-aaway. Yung binhi ng babae, siya yung dudurog ng ulo ng binhi ng sakong ng lalaki o ng ahas na ito. At ang binhi ng babae, tutuklawin ng ahas na ito. So, ibig sabihin, si Jesus Christ mamatay sa cross. Pero yung kamatay ni Jesus Christ ang magwasak ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya nung siya matapos siya mamatay after 3 days, in the 1 Corinthians chapter 58, ang una niya mention, nasaan kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan kasalanan ang iyong kamatayan? Church, matapos sila buhay, ang unang kinondem, because ang pinaka-kalaban ng tao, yung kamatayan. Kaya ang reason kung bakit si Jesus Christ nagkatawang tao, dahil lahat ng tao, destination, impyerno. Hindi mo kailangan at hindi mo kaya, hindi ko kaya. Pero mayroong God na gumawa ng lahat ng ito. 14 times sa bumagsak. Ipinakita sa cross.
And according to mga theologian, ay gumamit sila si Jesus Christ ng mga saserdote at mga sundalo na isang pako, at ang pako nito ay hindi isang ordinaryong pako. At ang pako nito ay umaabot siya ng nasa 7 inches long ang haba. At alam niyo kung ano ang unang pinako sa kanya, ayon sa mga theologian, so hindi naman issue doon. Kung inuna yung kamay niya, inuna yung kanyang paa, hindi issue. Pero alam niyo, ayon sa mga theologian, ang unang pinako sa kanya, alam niyo kung ano? Yung paa. So bakit paa? Because according to Genesis chapter 3, yung binhi ng ahas ang dudurog sa sako ng binhi ng babae. So saan ang sako? So unang pinako ni Jesus, yung paa. Ang number 2 po, na bakit siya dito? Ang tao kapag masakit ang tiyan nyo, anong ginagawa niyo? Parang nag-isa. Nagbabalok to kayo parang hipon. Right? Dahil ayos mga doktor, ewan ko nandito ba si Mia at sa mga iba, kapag ang isang tao nakakala sa masending sakit, ipipilipit nila ito, at ito'y siya yung dandahan mag-absorb ng sakit para hindi masyado maramdaman yung sakit. Tama ka mali? Naranasan niyo ba yan? Brother Doki, naranasan mo ba yan? Naranasan ni Brother Doki, no? Ipipilipit mo na gano'n, di ba? Ang reason ito para maipisan mo ng konti. Kaya, lumalis na kapag ang asawa ko, mayroon siyang dala, monthly. Pakita ko siya kung gano'n siya. Bakit sabi ko gano'n? Pati yung anak ko, kung gano'n sila. Bakit? Kasi habang ginagano'n nila, nagkontrol yung sakit. So, unang pinasok kay Jesus Christ ito. Dahil gusto talaga niya maramdaman yung matinding sakit. Hindi dahil kahirapan yung kanyang sarili, kundi para ipakita niya na sa tinding sakit ang nasa isip niya, ikaw. Pwede siya gumipa. The Thursday, nung siya hulihin, ang prayer niya 3 times na nag-pray, Father, wala na ibang solusyon. Wala na ibang paraan ang tao malipas. Na hindi ako kailangan maghirap. Tahimik yung gada, Father, tahimik ang kalangitan. Bumuli siyang bumalik hanggang kay katatlo. At sa pagdalik niya yung katatlo, sabi niya, Ama, mangyaring kalot. Why? Because si Jesus Christ, yung nag-iisang solusyon para ang tao makalaya mula sa sumpa ng kasalanan. So sabi niya, sapagkat kamatay ang kabayaran ng kasalanan, may kabayaran. Okay, church, lahat ng kasalanan may kabayaran. Pero lahat ng kasalanan ito, yung babayaran mo, binayaran na ni Kristo. Sa Kanya ipinataw ang parusa. Pinatay siya dahil sa ating kasalanan. Yung dapat consequence ng kasalanan natin, sinabi ni Jesus Christ, inako niya lahat ng kasalanan natin. Yung kasalanan mo, yung consequence para sa iyo, inako niya ito. Pinasaan niya ito. Alam niyo, church, kung bakit? Kasi may God tayo na mapagmahal na Diyos. Lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi ho tayo minahal ng God dahil kwalipikado kang mahalin. Hindi kami minahal ng Diyos dahil mabuti ka. Hindi kami minahal ng Diyos dahil nagbabasa ka ng Bible. Minahal tayo ng Diyos nung tayo makasalanan. Amen? Amen, church? Amen? Madali magmahal sa taong magmahal. Pero mahirap magmahal sa taong nagkagawa ng malisan. But si Jesus Christ, minahal niya tayo sa panahon na nag-disobey at naging makasalanan tayo. Ang church, kasi ang totoong love ng God, walang condition. That's the agape love. So, balikan na natin para mas makita natin. And then, susunod. Sapagkat sinugod ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusahan sa libutan, kundi upang iligtas sa pamagitan niya. So, hindi binigay si Jesus. Hindi si Jesus Christ ang katawang tao. Hindi si Jesus Christ bumaba sa mundong ito para i-condemn tayo, i-judge tayo. Narito siya para, iligtas tayo. Amen? Amen, church? Amen? So, ang issue ng pagkabuhay ng God ay tumutukoy siya ng isang katiyakan sa tatlong bagay na ating pag-usapan sa umaga nito.
introduction po tayo. Kasi nga, hindi po natin intindihan yung resurrection kung walang crucifixion. Pero sabi ko, introduction po tayo, nagtawanan sa nasabi ko, yung bulungan niya. Nasabi ko sa iyo, sabi niya mga dali niya, pero hindi yan. Amen, church? Amen? Amen? Okay. Sabi nga na, gusto ko happy ka. Okay, hindi mo matulang maparsona sa libutan, kundi upang iligtas sa pamagitan niya. Siya lang ang solusyon. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam mo si Jesus Christ ay tupa mula sa Diyos. In the book of Hebrews chapter 9, yung mga saserdote, araw-araw sila nag-aantay doon sa kalindugan, araw-araw sila naghahandog sa Diyos. Pero sabi na simulan ang Hebrew, pero si Jesus minsan lang magpakailanman. Hindi niya na ulit-ulitin pang ihandog ang kanyang buhay. Minsan niya na ginawa sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang buhay na paghandog, ito'y sapat. Church. Tinanggap ka ng God na makasalanan tayo, patuloy tayo tanggapin ng Diyos. Kahit gaano tayo. Amen? Amen? Ulit! Ang biyaya ng Diyos ay hindi susi para mamuhay sa mali. Ang totoong repentance ay pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa katotohanan. Amen. Hindi sa susi ang grace ng dala, hindi susi para mamuhay tayo sa mali. Ang biyaya ng Diyos ay pagkaroon ng realize o pagkaroon tayo ng realization na yung God ay mabuti, kaya palikuran ko na yung against sa kalooban ng Diyos. Amen, church. Amen. Kasi mamaya may misinterpret niyo ako, Pastor, kahit ano pa lang gagawin kong kasalanan, tanggap pa rin ako ng God. Alam niyo, dalawang klase ng kasalanan ng tao. Yung sin of innocent and sin of rebellion. Yung innocent, yung alam mo hindi mo ginagawa, hindi mo kain, alam mo hindi mo makaalam ang kasalanan nito, nagawa mo. Pero yung rebellion, yung alam mo mali, ginagawa mo. Okay na hindi tayo? Kaya gusto ko lang ilinaw sa inyo na ang grace ng God, nag-i-excess ito para ipuprove sa iyo na siya yung nagmapagmahal ng Diyos. Amen? Pero yung totoong pagsisi, pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa katotohanan. Amen? So, tuloy! Okay. Number 1. Kapag naman sabi ng Diyos, ano sabi ng God? Okay, basta natin, pinatay siya sa ating kasalanan at muling binuhay upang tayo ay mapawalang sala. Okay? Alam niyo yung bang solution ng problema ng lahat? Tao makasalanan. At ito yung number 1, balakid ng tao. So number 1 na pag-usapan natin, ito. Ito yung assurance kung ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay katiyakan na mayroon na tayo katuwiran o kabanalan sa Diyos. The word righteousness. Hindi mo kaya magiging righteous sa God, pero ginawa ka ng God righteous. Amen? Hindi mo ko kaya magiging righteous sa God, pero minahala ko ng Diyos at ginawa ko ng Diyos na matuwid. Amen, church. Amen. Kaya sabi ko nga sa nagkakashare kami natin eh, kahit anong gawin ng tao, walang contribution ng tao para maging mabuti tayo. So sabi niya, Pastor, hindi, mayroon. Explain mo sa akin kung bakit mayroon. So mamaya ko saan pag-usap. Oo, no. So why? Ang trabaho ng Christian, church, prayer, word of God. Pero pagdating sa pagbabago at pag-ayos ng buhay, wala tayong bahagi din. Kundi ba yan? Salvation by grace, not by work. Our church, so yung pagiging matuwid, hindi produkto natin pagsisikap. Hindi na sa pagsunod
Commandments, kaya ako nagiging righteous. And according to the Bible, at pagbasahin natin lumang tipan, sabi ni Pablo, and Romans 3 verse 10, wala matuwid, wala kayo isa. Romans 3:23, lahat na kasalanan, lahat ay kapos. So kung yung kautusan ay enough para ang tao magiging righteous, bakit sinabi pa rin ng Bible? Hindi pa rin tayo karapatan. Okay, church. Ang kautusan buti, sabi ni Pablo. Pero yung pagiging righteous mula sa Diyos. Only by God's grace. Amen? Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. Amen? So, sabi dito, kinukop tayo ng Diyos ang mga matutuwid. At sabi niya, kinukop ng Diyos ang mga matutuwid at ang taghuin nila ay kanyang dinirinig. Kita niyo, church, ha? Noon, sabi ng aklat ng awit, ang kasalanan mo ang dahilan para hindi tayo pakinggan ng God. Ang kasalanan natin ang dahilan para magalit sa atin yung God. At yung kasalanan natin ang dahilan kung bakit ang tao nagiging umikse yung buhay. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao mamamatay. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao ay nagdurusa naghihirap. Pero yung pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, sabi ng God, tingnan yung result. Kaya sabi ni Pablo, yung pagkabuhay ni Jesus Christ ay katiyakan na mayroon na tayong kabanalan mula sa Diyos, katuwiran mula sa Diyos. At ito na po yung position natin sa harapan ng God. Sabi dito, kinukop ng Diyos. Sa ibang translation kasi, ang mata ng God nakatingin sa matuwid. At ang kanyang dalangin, agad niyang dinirinig. Nung wala pa tayo sa kay Kristo, hindi pa natin tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior ng buhay natin, wala tayong karapatan makalapit sa God. First, tell tayo, hindi tayo hodyo. Matamisin yung God. Si Kristo na katawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo para alisin yung harang sa dalawang lahing ito, sa hodyo, sa kasenyo. Si Kristo ang namamagitan sa Diyos sa tao. At si Kristo ang nagwasak ng pader na ito para wala nang pinagkaiba ang Hudyo at ang Hintil, ang alipin at ang Anak. Church, yung kamatayan ni Jesus Christ at ang pagkabuhay ni Jesus Christ ay katiyakan ng ating katuwiran at kabanalan sa Diyos. So, ano sabi ng aklat sa Diano? Ang panalangin ng matuwid ay mabisa at epektibo. Amen, church. So, 11:15, bababa sila ng 11:20 o 30 kasi mula pa lang natin. Ngayon, sa pagpatuloy, ay tawagin po natin yung dalawa o ikalawang bagay na ginawa ng Diyos, yung result ng pagkabuhay ni Jesus Christ. Kung anong result nito. Number one, ang resulta ng pagkabuhay ni Jesus Christ ay assurance na mayroon tayong pagiging righteous sa harapan ng Diyos. So kung righteous ka sa harapan ng God, kaya inaalis sabi ko sa kausa ko, noon, laging naisip natin at laging naririnig natin kapag may sakit si pastor. Dito si pastor na ang gagawa yung righteous na tao. Pero nanaintindihan ko yung biyaya ng Diyos, lagi ko sasabi sa Iwata Church. Every Christian na tumanggap sa Diyos ay binilang ng Diyos sa matuwid. At yung authority na binigay ng God sa pastor, authority binigay niya sa inyo. Kaya wala na tayo pinagkaiba. Sa church, position may pagkaiba, pero sa authority mula sa Diyos, parehas tayo. Amen, church? Amen. So ayaw ko i-share sa inyo para sabihin nyo, si pastor na lang lagi. Every Christian, binigyan tayo ng Diyos sa autoridad na ito. Amen? So, panalangin matuwid ay mabisa at epektibo. Sino itong righteous na ito? Lahat na tumanggap at nampalataya kay Kristo, ibinilang ng Diyos matuwid. Sino ito? Tayo. Amen, church? At sa pagpatuloy, tawagin natin si Zachary para explain yung ikalawang puntos nito.
Okay, so good morning. Sama na po ba sa itsura ko? Kasi kagabi ako din, no? So, kamustahin ko pa ba kayo? Parang genki naman kayo lahat, no? Wait lang po. Kasi yung wait lang, ano? Sige, kamustahin ka lang ako pa. Kamusta po? Kamusta kayo lahat? Ha? Yung mga takiwata kapon, no, matinong na po kayo sumagot. Ilang oras pa lang naman tayo hindi nakikita, yung dito naman sa iba. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Kuya Jet, welcome home. Kamusta kuya? Okay lang, okay. So yun, for today's, not for today, naano ko na para ako mag-mensahe lang, no? So yung second point na binigay sa akin ni Lord and ni Pastor Louie na i-share for today is yung forgiveness. So, a small joke lang po, no? So may nakita po kung, sabi na natin, para siyang video na isang babae, tapos isang lalaki. Yung lalaki nakagawa ng kasalanan, sabi na natin, basta may nagawa na siyang kasalanan. Tapos grabe yung pag-beg ng lalaki doon sa babae ng forgiveness. Tapos ngayon, yung babae naman, may aksidente pa lang nabasag na importante para doon sa lalaki. Tapos ang tinanong ng lalaki kung nasaan yung tinanong ng lalaki yung babae kung nasaan daw yung gamit na yon. Sabi ng babae, importante pala sa yon, nabasag ko eh. So ngayon, baliktad na yung babae naman yung nanghingi ng forgiveness. So hanggang sa paulit-ulit na lang sila to the point na nagsawa na. Ngayon, yung sabi ng babae, ito yung sabi ng babae, ikaw kasi nagsimula eh. So di ba, kahit sa mga kasalanan, tayo talaga lalaki ang una, no? So sino naniwala na women first, taas ang kamay? Women first, of course. Pero sa mga kasalanan, women, tayong lalaki ang una. Amen ba? Okay. So, tough crowd, kumbaga. So, Luke chapter 23, verse 34 says, Father, forgive them for they know not what they do. So, whenever a Christian sees yung Luke 23:34, ini-exegete agad natin, no? Ano yung exegete? Yung exegesis. So, ini-interpret natin siya, rinireflect natin siya kung ano ang dating sa atin. Pero papaliwanag ko kung ano talagang anong sinasabi sa Luke 23 verse 34. While being insulted, while being abused by the Roman soldiers, and yung mga tao na paligid sa kanila, katulad nga nasabi ko, no, yung nagsabi na i-crucify si Jesus, hindi yung mga kakarating lang, kundi yung mga tao na nag-welcome sa kanya. It's scary yung mga tao na nag-welcome sa'yo, bigla sila din para magsasabi na i-crucify ka. Imagine na Jesus knowing na pagdating doon ni Jesus, riding a donkey. Tapos, Jesus, hi, welcome! Tapos, siguro kung tao si Jesus, siguro sabihin ni Jesus, welcome, welcome. Ikaw din naman magsasabi sa akin, crucify ako. Pwede naman sabihin ni Jesus. Pero wala. Pumunta doon si Jesus, welcome si Jesus, tapos, yun. Nag-show pa rin si Jesus ng salita niya. Jesus did not seek revenge. Jesus did not seek anger. Jesus did not curse them. Anong ginawa ni Jesus? Nagbigay pa rin siya ng forgiveness. Yung love ni Jesus na binigay sa atin, kahit anong ginawa ng mga tao, ng time na sa kanya, winelcome niya pa din ng open arms. Sige, pinapatawad na kita. Remember yung kasama ni Jesus na pinako na dalawang magnanakaw? Yung isa, sabi, kung totoo ikaw ang Diyos, bumaba ka dyan at tulungan mo sarili. Mga isa naman nag-ask for forgiveness. Parang hindi pinagbigyan masyadong point yung yung nanghingi ng parang tulong na bumaba ka dyan. Pero talaga yung nanghingi ng forgiveness. This verse alone, we can see yung agape love or yung unconditional love ni Lord. Na despite gano'n ang nangyari sa kanya, despite na gano'n ang pagpapahirap sa kanya, so nakakita ako na kanina na kung paano linatigo si Jesus, hindi pa ganyan, hindi pa harap, patagilid pala. Tapos alam niyo naman, paulit-ulit na sinasabi ni Pastor, yung hook na yon may mga tatlong mga ganyan-ganyan. Yung parang malilit na kilo, para hindi agad natanggal. Yung kailangan hatakan ng papang ganyan. Tapos gano'n, no? Even gano'n ang pagtrato ng mga tao sa kanya, walang resentment si Jesus.
Hindi niya sinumpa, hindi siya nagalit doon. Kundi tahimik lang siya. At minahal niya tayo. Minahal niya yung mga tao na yun. Nagbigay pa rin siya ng forgiveness. The silence wasn't broken by a cry. It wasn't broken by anger or by begging God. I need Jesus sa Ama. But it was broken by forgiveness. Ito sinabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. So dito, hindi po tayo kinakausap dito ha. Yung mga Roman soldiers dito. Yung mga tao na nandoon. Kasi tayo, mahilig tayo na magsabi na para sa atin yan, Philippians 4:13. Yung I can do all things through Christ. Pero kay Paul yun, ginawa sa atin. Marami mga cases, katulad nito. So, kahit ako din naman po, amin po ako. Ganun din po ako, kaya walang perfectong tao. Okay? So, you know, the Roman soldiers didn't know na kung anong ginagawa nila. Sumusunod lang naman sila sa utos eh. Sa mga persecutors, di naman nila alam na ganun. Sinusunod lang nila yung utos. Katulad na sabi ko gabi na nagtatrabaho tayo para sa mga gain natin, para sa living natin. Ganun din ang ginagawa nila. They didn't know na si Jesus, yung Messiah, yung pinapahirapan nila. They didn't know na yung totoong king ay nandoon sa harapan nila na pinaparusahan nila. Yung mga Jews or yung mga Roman citizens na nag-welcome sa kay Jesus, alam nila. Pero dinidebate pa rin nila kung siya ba talaga o hindi. Kasi kung ano ina-expect nila pagdating ng Messiah, iba sa pagdating ni Jesus. Katulad nga na kanina doon sa John, no? Ina-expect nila na magiging yung pagdating ni Messiah, siya yung mag-judge. Pero pagdating ni Jesus, siya nagbigay ng grace, siya nagbigay ng forgiveness. So, katulad nga na sinasabi ng teacher namin sa sa New Testament, if you follow the law, you will be judged by the law. If you opt for grace, then it will be given to you through the sign. So, sino po ang gusto ditong mag-follow pa rin sa law? Taas ang kamay. So, unlike kay Papa, kung pag sinabi ko saglit lang talaga no? Hindi ko kaya yung katulad kay Papa, siguro magsimula si Papa ng umaga, matapos siya umaga din. Ganun si Papa no? By God's, ayoko naman sa by God's grace, ayoko naman sabihin na someday sana maging ganun, no? Kasi pag naging ganun, wala, tulog tayo lahat. Siguro alas 12 na madaling araw ako nagsasalita dito, tapos yung iba. Amen? Amen. So ako pa po tulad na sinabi ko kagabi, pwede po kayo magkape. Mas maganda rin magkakape kayo, nagising kayo, kaysa nandito kayo hindi nakakape pero tulog. Sino po dito ang nag-agree? Taas ang kamay. Yun, may nag-ganyan. Ito sino ka man, nakita-kita. Okay, so sabi dito ni Charles Spurgeon, we are certain that there is forgiveness because there is a gospel. And the very essence of the gospel lies in the proclamation in the pardon of sin. So before that, huwag nyo naman pansinin yung buhok ko. Pinapansin ni Mama pag upo pa lang eh. Hindi ko naman matanggal kasi may gel. Ayaw ko naman basahin kasi pag akit ko dito, basa. Tingnan mo sila. Yung mga tita ko talaga yung magaling no? Kagabi pa eh. Kung hindi lang holy, hindi, joke lang. Okay, so forgiving is a thing, but yung pag-pardon ng sin is something. Dahil yung magsabi na pinapatawad na kita, pero maghihirap makalimutan yung kasalanan ng tao na ginawa sa'yo. Pwede mo sabihin, sige, pinapatawad na kita, Zoe, para wala lang, may doksay kasi na parang araw-araw na lang kami mag-uusap about it. Kinwari, sinuntok ko si Zoe. Sinuntok ako ni Zoe, pinahiya ko ni Zoe sa harapan. Kuya, sorry na. Sige, mendoksay ka. Sige, mendoksay, sige, pinapatawad na kita. Pero pag nakatalito sa sampal, suntok ka rin, pero ganyan mo, sorry ka. Dali lang magsabi na pinapatawad kita. Pero yung true forgiveness, yung willing kang kalimutan yung kasalanan ng ginawa ng tao sa'yo, I know something. Whenever we forgive, let's be honest, tinatandaan pa rin natin ang kasalanan ng tao sa atin. Sasabi natin, okay, pinapatawad na kita. Pero doon lang. Pag nakikita mo pa sa yung tao na yun, nakikita mo yung nagawa ng kasalanan sa'yo. Hindi mo talaga mismo napatawad. Hindi ko sinasabi na unbeliever lang ang gumagawa niyan kasi pati Christians eh. Kasi pag papatawarin mo mahirap magpatawad na isang tao na parang fully sa buong puso mo. Sa buong buhay mo tuloy. Buong puso mo, no?
But let's remember that when we forgive, dapat kalimutan natin yung kasalanan natin. Kasi kung si Jesus kan, binatawad tayo, na kahit tignan mo tayo dito, nakaupo, pero sa paglabas, may magagawang kasalanan. Katulad na sinasabi ni Papa, ay ni Pastor Louie kanina, yung accident or yung pag-rebel niyo. Let's be honest, ng Christian, may unting pagka-rebellion. Yung kahit sinasabi natin na ang lago-lago muna, pero biglang may isang tao na dadating sa'yo, mapapa-unbeliever ka kumbaga. May ganon. Hindi ko sinasabi na, pero may mga ganon. Kahit even ako, no? Aminin ko. Let's be honest, mag-open tayo. Lahat tayo makasalanan, walang perfectong tao. Only Jesus na, a God na naging tao. Na Jesus know nothing of sin but died for our sins. Kita mo yung forgiveness ni Jesus? Na ang dami natin kasalanan until now. Siguro kahit bukas marami pa rin tayong kasalanan na nagagawa. Pinatawad na. 2,000 years ago na. Hanggang next week, next week, next month, so on and so forth. Lahat pinatawad na ni Jesus yun. Pero again, sinabi ni Pastor Louie kanina, hindi ito dapat ang maging key na patuloy ka maggawa ng kasalanan. Even though you were forgiven, but that doesn't mean na kailangan na pwede ka na gumawa ng kasalanan every time. Okay. So, nasabi ko, hindi ako katulad ni Papa na kung pagsabi ko mabilis lang talaga. Okay. So, Matthew 5:44 says, "But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you." So, yung pinipreach ni Jesus, pinapractice niya talaga, no? Dito makikita natin sa pagpako sa kanya, ito sinabi, love your enemies and pray for those who persecute you. Nang time na triniso ni Jesus, parang travel. Pero madali na naman sabihin na pray for those who, pray for those who persecute you, love your enemies. Pero pag nandyan na, bakbakan kumbaga. Kung anong gagawin mo, hindi ako mapapatalo kumbaga. May pagiging pray tayong tao eh. Pero tulad na sabi ko kagabi, if you want to be a true or a good follower of Christ, we should learn how to be humble. Yung humbleness is one of the key kung paano maging true follower of Christ. Kasi if you say na truly na ano ka talaga ni Christ, then you should act like Christ. Hindi ko naman sinasabi na may magpapapray pastor, bali yung ay putol lang pa ako. May paa na. Hindi ganun. Yung pag-ano dito, yung pagiging patient ni Lord. Yung pagiging loving ni Lord, ni Jesus. Yung pagiging forgiving ni Jesus. Na despite ang daming kasalanan na ginawa natin, pinatawad niya pa rin tayo. Na despite kung gaano siya trinato doon sa Cross of Calvary and before that, pinatawad niya na yung mga tao doon. Yung audience dito, hindi po normal na mga tao. Kundi yung mga audience dito are yung Jewish leaders. So, sino po ang may alam kung ano ang ginagawa ng mga Jewish leaders ng mga panahon na to? Wala po? Okay, so ako na lang. So, to be a Jewish leader, kailangan siyempre Jewish ka. So, to be a yung mga ginagawa ng Jewish leaders ay, yung mga ayaw nila, no? Yung mga sinasabi nila, if you're not a Jew, kalaban ka ni Christ. If you're a Jew, madumi ka, makasalanan ka, etc., etc. If you're not a Jew, ganyan ka, ganun ka, ganyan ka. Kasi sinabi ni Jesus to sa mga Jewish leaders. Kasi ganun yung mindset nila. Mindset. But despite that, ito sinabi ni Jesus, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. So remember yung story ng Samaritan woman na nag-ihip ng hapon, ng afternoon na yun eh. Yung babae na was sleeping with a lot of men. Tapos pumunta, so hindi aksidente yung nakita ni Jesus yung babae kundi pumunta talaga sa doon mismo. Na-imit talaga yung certain na babae na yun. Ano yung pagdating ni Jesus, sabi ni Jesus, give me a drink. Di ba? Pag-upo pa lang, can you give me a drink please? Tapos, syempre, Samaritan woman siya, tapos nakita niya may Jew ng kalapit. Siguro isipin ng babae, habang nagigibig siya, ako ba kinakausap nito? May nakikita siyang hindi ko nakikita.
baka ganyan na. Pwedeng ganyan sabi ng Samaritan. Siyempre, ang init nun, pagod. Tapos biglang kakausapin ng Jew. Yung Jew kilala na ayaw sa mga hindi taga-Jew eh. Na hindi Jew eh. Pero sabi ni Jesus, give me a drink. Tapos sabi lang sa Samaritan woman, how is that you, a Jew, ask a drink of me, a woman of Samaria? Ano sabi ni Jesus? Oh, ikaw, kinakausap ko. Kaya ako ng tubig. Ano naman kung Samaritan woman ka? Ganun ang forgiving, ganun ang love ng Jesus sa mga tao. So, ito sinabi ni John Owen, so hindi ko masyado makita. Casting wood into the fire will not satisfy it, but it increases it. So, it is with seeking to satisfy sin by sinning, it only inflames and increases it, says by John Owen. So, si C.H. Spurgeon and si John Owen ay mga well-known theologians po yan. No? So, sa batch namin, yan, may mga kilala yan, may mga pangalan. Yan, James Owen, yan, mga Spurgeon din doon, mga ganun. Kung gaano ka kagaling, parang ganun ang basehan sa batch namin. Pag magaling ka, tatawagin kayo ng theologian. Pero may tinatawag din doon sa amin na Santo Daddy. May nickname doon na Santo Daddy. Ngayon yung pinsan namin, hindi ko na nasabi nung kilala niya. Pinakilala niya kay Lucas. Pag makikita daw ni Lucas, ang tawag sa kanya Santo Daddy. Ngayon, pag nakikita naman ni Lucas yung pinsan namin, pupunta, magpapaw, Santo Daddy. Amazing. Amazing. Wala na talaga akong magagawa. So, ito, paliwanag natin yung sinabi ni John Owen. So, casting wood into the fire will not satisfy it. So, when there's a fire, ano ba ginagawa pag may fire? Pag fire with fire? Or ano, bubuhusan mo ng tubig? Madaling tanong na lang yan. Or ayaw nyo talaga ako sagutin kasi hindi ako si Pastor Louie. May favoritism kayo. Tatampo na ako. Sabi ni Zoe Uudal. So, yun. So, kung nagkasala sa iyong tao, ano gagawin mo? Forgive him or her or gagawa mo din ang kasalanan? Siyempre, pag ginawa mo yung kasalanan ng kasala sa'yo, gagawa din siya din ang kasalanan. Gagawa ka din ng kasalanan hanggang sa lumaki na. Ganyan ang mindset ng mga unbeliever. So, if you're a Christian, tapos ganyan din ang mindset mo, brother or sister in Christ, tawagan mo si Pastor Louie para to pray over that. Hindi ako nag-joke, check sa'yo. Eh, ganun ang mindset mo, pag ginawa mo ng kasalanan, tapos gagawa mo din siya ng kasalanan, ganun ba ang ugali ni Christ? Nang pinahirapan ba si Christ, gumanti din siya, pampasa kanya ginawa niya sila, sinampas siya papalit. Nanamatay ba si Christ sa pagkakos? Sige, patayin natin sila lahat. Hindi. Pinatawa ni Christ yung mga tao na to, even us. Katulad na sa discipleship natin, sino dito may mga discipleship, mga small groups? I think mayroon naman ditong iba, no? So ito lang po masasabi ko sa inyo mga small group leaders, mga mentors kung baka. Focus on the quality, not the quantity. Okay po? Quality over quantity. Kasi if nag-focus ka sa dami, siguro kung nag-focus si Jesus sa dami, siguro nga wala masyado nakakalam ng gospel, no? Pero ang ginawa ni Jesus, nag-focus siya sa quality, nag-focus siya doon sa 12 disciples niya. Hanggang sa pagkamatay ni Jesus, anong ginawa? Nag-spread out pa rin yung word, yung gospel, through sa mga disciples ni Jesus. Mga disciples ni Jesus, naka-disciples, mga disciples ng disciples ni Jesus, naka-disciples na yan, ganyan hanggang sa lumawak. Ngayon, if you focus on quantity, sa dami, siguro hanggang ngayon, wala mo, nga tayo lahat ngayon. Pag may nakatin tayo ng isang, sabi natin nakadaan tayo din. Tapos unti lang dito, sabi natin, 10-5 tao na nagano dito. Tapos pagdaan natin, sino si Jesus? May possibility na ganun. But, let's move on. Sa last. Okay. So, forgiveness, again, Matthew 6:14-15, for if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So basically, if you don't forgive, hindi ka papatawarin ba?
dapat ay yung isang key natin na para malaman na Christian tayo. Despite kung gaano nang ginawa sa atin, we should learn how to forgive. Again, yung forgive nito, hindi na yung sasabihin mo lang na, sige, pinapatawa na kita, pero pag uwi sa bahay, mag-usap ulit tayo. We forgive to forget your sin. We forgive para forgive na. So again, Jesus forgave us. Yung mga tao ng time na to, hindi lang para sabihin na, okay, tapos na. Wala na, so ganay na. Pinatawag niya yung mga tao na to by His love, by His unconditional love. Ganun ang pagmamahal ng isa sa atin. To the point na hindi na kaya ng mga tao, na hindi niya na kaya mismo na bumabagsak na siya mismo, gamit yung mukha niya tulad ng sabi ni Pastor Louie. Pero wala, nagpatawad pa rin si Jesus. Na ang sakit-sakit siguro ng ganun katratuhin na unang welcome sa kanila, pero sila din ang magsabi ng crucify, tapos papatawarin mo sila. Ang hirap siguro ng ganun. Okay, since andito na yung mga Japanese, tinatawagan ko na po si Pastor Louie, so God bless po. And sorry po, napatagal ang unti. So, purihin Panginoon, number one, yung pagkabuhay ng Diyos ay katiyakan na mayroon na tayong katuwiran sa Diyos. Number two, yung pagkabuhay ng Diyos ay, o ni Jesus Christ, ay assurance na yung forgiveness ng God nandun na without any condition. No? Habang siya nakapako sa cross at habang siya naghihirap sa cross, tiningnan niya lahat ng tao na nagpapahirap sa kanya, tiningnan niya yung mga makasalanan, tiningnan niya yung mga sinungaling, tiningnan niya lahat na nagpaparusa sa kanya, and then sinabi Jesus Christ, Father, forgive them. Patawarin mo sila. Because God is a amazing God. And then panghuli, hindi ko na ibasahin sa inyo, ang panghuli is reconciliation. And according to Romans chapter 5, verse 10, sapagkat kung noong tayo ay kaaway pa, pinagkasundo tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain ni Kristo. Church, kaaway tayo ng God during the time. Pero sa pamamagitan ni Jesus Christ, si Jesus Christ yung naging mediator sa God the Father at sa atin, at yung kanyang kamatayan ang nagbigay sa atin ng reconciliation. So, ano yung purpose ng reconciliation ng ating Panginoon Diyos sa kanyang pagkabuhay? Inayos na ng Diyos yung pagitan o problema ng tao at ng Diyos. Inayos niya yung dapat resulta ng ating mga pagdisobey at kasalanan. Binuksan niya yung biyaya, binuksan niya yung kanyang love, binuksan niya yung kanyang grace sa bawat isa. So, yun yung amazing ng biyaya ng Panginoon. So, tayo nanalangin sa Panginoon. Lord God, nagpapasalamat kami sapagkat mayroon kaming Diyos katulad niyo. Isang Panginoon na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng habag. Lord, salamat sa iyong pagkabuhay muli, dahil ang pagkabuhay mo ay katiyakan na kami ay binilang mo ng matuwid. Ang pagkabuhay mo ay assurance na pinatawad mo na kami sa lahat ng aming mga kasalanan na nagawa sa inyo. Ang aming pagkabuhay mo, Lord God, ay pagkaroon, Lord God, ng reconciliation o kaayusan, pag-aayos ng lahat ng privilege para sa amin. Father, thank you, Lord, sa ginawa mo sa amin. Thank you, Jesus. Kaya binabalik namin sa iyong papuri pa salamat. In Jesus' name, Amen and Amen. So God bless Church at pagpalala ng Panginoon.ではハレルヤマーチをお願いします。
tayo po'y mag-pray. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpupurit, nagpapasalamat, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong ginawa sa cross, Panginoon. Maraming salamat, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa natapos, Lord God, na gawain mo, sa katagumpayan, sa kaayusan ng gawain mo, Panginoon. Salamat din, Lord God, sa buhay ng mga lingkod mo na ginamit mo sa umagang ito. Amin pong dinadalangin, Lord, na ikaw ang patuloy na mag-iingat at magpapala sa buhay ng mga lingkod mo. Panginoon, ay tinataas din po namin yung nalikom na kaloob sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord, ang kaloob na magamit po ito sa pagpapalawak ng mga gawain mo. Pagpalain mo rin, Lord God, yung mga kamay na nagbigay. Ganon din sa hindi nakapagbigay, ikaw din, Lord God, ang magpapala. Panginoon, itinataas din po namin sa iyo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa darating na itong linggo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na mag-iingat, magproteksyon sa bawat isa sa amin. Panginoon, samahan mo po kami sa aming pamumuhay, Lord God, sa mundong ito. Na ikaw, Panginoon, ang maitaas, ikaw ang maparangalan sa bawat buhay namin, Panginoon. Maging sa aming pagtatrabaho, Lord, samahan mo rin kami, proteksyonan mo po kami. Panginoon, sa iyo ang mataas na mapuri, sa iyo ang mataas na pagsamba at parangal, sa tayong pangalan mo, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. お立ちください。昭和を賛美を。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、今日出席されたすべての方々の上にイエス様の恵みが、イースターの恵み、イースターの祝福がありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして、礼拝をとりますけども、この後